Ibig ko sabihin, kaya ako sinasabing itong si dating Chief Justice Reynato Puno ay na-appoint ito sa doon sa federalism para mag-draft nung federalism constitution, federal constitution, kasama ni yumaong dating Senador Aquilino Pimentel Jr. para bigyan ng emphasis na siya ay hindi anti-Duterte. Para ang issue maging malinaw. Ito malinaw na issue. Hindi yung ang pakikinggan mo lang, yung gusto mo lang marinig. Ganun pala. Ba't ka sumasali sa usapan? Huwag ka na lang sumali sa usapan. Nakakasira ka lang. Di ba? Itong katulad nito, si dating Chief Justice Reynato Puno, ano ang sabi niya? Ayon sa kanya po, mali ang ginawa ng NTC sa pag-i-issue ng cease and desist order. Sa pinaigsing salita, abbreviated CDO. Bakit daw mali? Ang dapat daw ginawa ng NTC, ayon sa kanya, dalubhasa sa batas yan. Pero dito, wala kang makikitang bias. Hindi ho ba? Kasi pro-Duterte ito eh. Ang sabi niya, ang dapat ginawa muna ng NTC ay nag-issue muna sila ng show cause order. Hindi yung cease and desist order agad. Ano ba yung show cause order? Ano ba ang kahulugan nun? Ang kahulugan nun parang yung ginagawa ng DILG sa mga inirereklamong barangay at local officials. Pinadadalan sila ng show cause order. Para saan yung show cause order? Kasi yung franchise, may batas yan. Di ba? Yung mga nagsasalita, mga kaibigan, ng mga hinduropot, wala namang alam sa batas. Ano sinasabi? Yung ABS-CBN, ganyan yan eh, ganito yan eh. Hindi basihan yun. Para mag-issue ang NTC ng cease and desist order. Ngayon, bakit nag-issue ang NTC ng cease and desist order? Ang sabi nila ay expired ang prangkisa. Mga kaibigan. Kasi daw, merong batas na nagsasabing pagka ang anumang himpilan na walang prangkisa, hindi ka dapat mag-operate. So, yun ang basihan nila. Batas nila yun. Yun yung mga IRR kasama sa batas na, para sa prangkisa. Sa makatwid, doon sa cease and desist order, ang pinagbabasihan ng NTC, walang prangkisa. Pero walang violation sa prangkisa. Katulad ng sinasabi nung una. Kasi nung una, marami raw violation sa franchise. Mga kaibigan, ang ABS-CBN, ano nangyari? Nagkaroon ng Senate inquiry.
o investigation. Pinatawag ang mga sektor sa gobyerno at yung affected party. At may nagsulputang mga kabuti na akala mo may nalalaman sa batas. Kamukha ni Robin Padilla, si Philip Salvador, at kung sino-sino pa. Naupo ron sa likod ng panel, hindi ba? Ano yun? Para mambuli. Yun ang plano ron eh. Kasi dinadaan sa takutan, mga kaibigan. Ganon ang gusto nilang palitawin. Ngayon, may napatunayan ba ron na violation? Wala. Ano katunayan? Na wala silang napatunayang violation sa prangkisa ng ABS-CBN. Kung meron silang napatunayan na violation sa prangkisa ng ABS-CBN, di right there and then, nag-issue ang NTC ng closure order base sa violation. Walang violation eh. Kaya ano ang nangyari? Inantay ng NTC na dumating yung expiration date ng ABS-CBN at saka sila nag-issue ng cease and desist order. Ngayon, bakit naindulto yung deliberation para sa approval? Dalawa lang naman yun eh. Ang magiging resulta sa deliberation ng Kongreso para sa paggagawad ng prangkisa ng ABS-CBN. Ano yun? Kung aaprobahan nila o kaya didisapprobahan nila. At para disapprobahan mo, meron kang basihan. Bakit? Renewal ito eh. Hindi naman ito application ng bagong prangkisa. Nakailan na ba yan? Di ba? Ngayon, sasabihin mo, bakit nung panahon ni Noynoy? May issue din dun eh. Political yun eh. Bakit hindi naipasa yung prangkisa ng ABS-CBN? So ano ang dapat natin gawin? Tayong mga miron. Paano nating malalaman ito? Maiintindihan yung issue. Para maiintindihan mo, makinig ka sa mga taong nagsasalita at huwag ka kaagad magsasalita kahit narinig mo ang mga taong may nalalaman sa batas. Katulad niyan, sila Reynato Puno, dating Chief Justice ng Supreme Court. Mga kaibigan, sila nakakaalam Bakit? Matanda na sila Mahabang panahon na ang sinunog nila. Nagsunog na sila ng kilay sa kanilang propesyon bilang mga abogado. At naging mahistrado, punong mahistrado pa ng Korte Suprema. At hindi lang yun. Kaalyado ni Presidente Duterte. Ano ba sabi nitong si dating Chief Justice Reynato Puno? Ang NTC niya dapat muna nag-issue sa network doon sa ABS-CBN ng tinatawag na show cause order. As this is more in line with the requirement of procedural due process. Due process. Mga kaibigan, yan ang sabi ni Puno. Ano sabi niya? Mas mabuti niya kung pinakinggan muna ng NTC ang lahat ng parties involved dito, yung gobyerno o kung sino man, lalo na yung affected party.
that would be adversely affected. Yun nga yun, yung subject ng franchise. Before, sabi niya, they issue an order that is immediately executory. Sa halip niya, dapat pinakinggan muna yung maaapektuhan nung kanilang cease and desist order. Yung pong maaapektuhang sektor bago sila nagpalabas ng kautusan na karaka-raka ay ipapatupad. And quite disruptive of the establishment of the status quo. Ang hirap ng Tagalogin, no? Wala si Peter Talastas dito. Para baybayin natin. Pero, madali mo naman maintindihan eh. Hindi ba? Sino pakinggan natin yung nagso-social media? O ito si dating Chief Justice Renato Bono. Mga gaga! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Asa na ba? Sabi niya, the media network has 3 legal remedies that it can pursue. Meron daw 3 remedyo. Itong network, yung tinutukoy niya, yung ABS-CBN, through a quasi-judicial body like the NTC, na katulad ng isang quasi-judicial body. Na katulad ng NTC. Ano raw yun? Meron daw quasi-judicial body na katulad ng NTC. Yun ang remedyo is number 1. Number 2, a judicial remedy from the Supreme Court. Ginawa na yun ng ABS-CBN, di ba? Yung pagdulog sa Korte Suprema para sa TRO at injunction. Ang katumbas nung meron sila yatang ipinail na TRO, katumbas din yun nung nung mandamus. Ano yung mandamus? Yung dumudulog ka sa hukuman o kaya sa kataas-taasang hukuman para magpalabas ng kautusan na i-compel, utusan yung NTC o any respective agency ng gobyerno tungkol doon sa ginawa nila para baliwalain yung ginawa nila. Pwedeng ipag-utos ng hukuman yun. And a legislative remedy, sabi niya, where Congress will craft a law that would renew or not renew the franchise. Tama ako, hindi? Di ba? Yung pangatlong sinasabi niyang remedyo na pwedeng gawin ng nahakbang ng ABS-CBN para sa pabor sa kanilang interes, ang Kongreso, pwede rin silang dumulog dyan para itong Kongreso gumawa ng batas na magbibigay sa kanila o mag-aaproba sa kanilang hinihiling na renewal o hindi sila bibigyan. Dalawang bagay lang yun, approve or disapprove. Hindi ho ba? Pero hindi ginagawa yan ng Kongreso. Daldal lang ng daldal yung mga congressman. Nagpapanggap, hindi kami, dapat sisihin.
Yung yung NTC, yan. Teka muna, may papel ka rito eh. Kayo nga ang kauna-unan eh. Kung tinapos nyo yan, nung una, halimbawa, dinis-approve nyo, di walang dahilan para banatan ngayon ng NTC. Wala sanang katwiran ang Solicitor General, si Calida, na ika nga ay yung sinasabing siya raw ang nasa likod nito pong inilabas na cease and desist order ng NTC. Wala sana silang katwiran. O wala sanang babati ko sa kanila. Pagsususpechahan na minani-obra nyo. Diba? Wala sanang ganun. Ang totoo niyan, yung Congress ang may kasalanan dyan eh. Sila ang merong, kumbaga dereliction of duty yan eh. Pagpapabaya yan sa tungkulin. Di ba yun din ang depensa nitong NTC? Kung hindi raw nila gagawin yun, ang babaw ng katwiran nila, baka sila makasuhan ng dereliction of duty, pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sabi pa ni Puno, ito ay concern na ng abogado ng ABS-CBN kung anong remedyo sa palagay nila ang most effective to protect the interest of the ABS-CBN. Ako sa palagay ko, ang dapat kumikilos ngayon dyan, dalawa. Kasi ang Supreme Court na nabasa ko kanina, ini-schedule itong deliberation sa petisyon ng ABS-CBN next week. Ewan ko kung itong linggong ito yon o sa isang linggo pa. Kasi hindi ko nakita yung petsa nung nabasa kong balita. Baka sa isang linggo pa. Hindi pa raw kasi nababasa ng mga maestrado. Pero, hindi pa man yan nababasa ng mga maestrado, meron na silang idea dyan eh. Babasahin na lang nila. Pero, more or less, alam na nila yung issue eh. Bakit? Araw-araw nasa balita yan eh. Yan ang nga lang ang laman ng, yan ang major story lagi. Natabunan nga, pati COVID-19 eh. Pati yung pagnanakaw ng mga walang hiya dyan sa COVID-19, sa pondo, natabunan eh. Nitong issue sa ABS-CBN. Sabi niya, bahala na yung mga abogado ng ABS-CBN kung anong remedyo sa palagay nila ang most effective to protect the interest of the ABS-CBN. Para sa akin, pwede nilang pagsabayin yung Congress at saka yung Supreme Court. Ang hindi mo pwedeng pagsabayin, yung parehong hukuman. Ay ba, pupunta ka sa lower court o kaya Court of Appeals, meron ka pa sa Kwan. Baka ma-forum shopping ka. Pero hindi ako believe dun sa mga abogado, nagkukomentaryo dito, akala mo ubod ng galing. Hindi naman binasa yung batas. Nagpapanggap na kahit na abogado pa yan, pag hindi niya alam yung franchise law, walang kwentang abogado yan. Pag yan, nagkomentaryo. Nagmamagaling niya, meron siyang purpose. May agenda siya. Mga kaibigan. Pero, alam nyo kasi, pagka mga ganyang issue, dapat pati abogado nakikinig. Muna, bago dumakdak. Di ba? Bakit? Mas magaling ka ba kay Puno? Mag-Supreme Court Justice ka muna. Di ba? Tumagal ka muna. Kaya yung, alam nyo, kung bata kayo, kaya yung mga bata ngayon na nagsasalitaan sa, nagbibigay ng opinion, huminahon kayo. Kayo, tatanungin ko,
sa palagay ninyo, kapag ka-issue ang pag-uusapan, ha, sino pakikinggan nyo? Yung bata o yung nakatatanda? Sige nga. Lalo na may kinalaman sa bayan. Huwag yung sabihin walang kinalaman sa bayan niyang issue ng ABS-CBN. Meron na. Ha? Nung una, wala. Ngayon, meron na. Naging, concern na ng bansa. Bakit? Yung batas na ang pinag-uusapan. Hindi na lang interest nila. Kaya dapat tayo makinig. Muna. Bago kayo maghambog sa social media o kung saan man. Kahit na makarinig kayo sa balita, ini-interview yung abogado, wala na kayong pakikinggan dyan. Ito, sinabi na ni Chief Justice Puno eh. Di ba? Ngayon, ang aantayin mo dyan kung ano magiging pasya ng Korte Suprema. Siyempre, sa kanilang pagpapasya, may gagamitin din silang basihan. Kung ito man ay maging hindi pabor o kasang-ayon ng sinasabi ni Justice Puno. Diba? Pero sabihin mo, hindi ka namang justice. Ba't ako makikinig sa iyo? Antayin ko na yun. Yung pasya. Diba? Bago ako magdadakdak. Eh kaya ako sinasabi ito para bahagi ko naman sa mga gago na nagmamagaling. Yung nakakalimot na. Hindi ko mo, abogado ka, nakakalimot kayo sa sarili nyo eh. Lalo na itong mga tanga. Kaya lumalakas ang loob nitong mga bobo. Kasi may mga nagpapanggap na magaling. Ang kanilang credential, lawyer, yan, politician. Mga kaibigan, di ba? Hindi ko naman sa nila lahat. Yun lamang umeepal. Oh. Ngayon. Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ngayon, bakit ho merong mga umaangkas sa issue? Nahaluan eh. Yung issue ng ABS-CBN, tinawin yung mga opinion ng gago. Bias daw ang ABS-CBN. Ay, hindi kasama sa pinag-uusapang kaso yun. Yung bias, walang taong bihira na ngayon ng taong walang bias. Mga kaibigan. Baka yung bias, di nila alam ang ibig sabihin, yung mga nagsasalita eh. Di ba? Oh. Anong kaso meron yun? Ano, may kaugnayan ba yung bias dun sa prangkisa? Ang pinag-uusapan, franchise law, mga kaibigan. Merong mga tao may hinanakit, personal or otherwise, laban sa ABS-CBN. Ngayon, yung kanilang mga hinanakit, isinasabay nila dito sa issue. Kaya akala ng mga gago, tama yung ginagawa nila. Pag narinig nila na merong ganon. Halimbawa, natanggal ka sa ABS-CBN, dati ka nandyan, meron kayong karapatan para idulog yan. Ang kaso niyan, labor case yan. Hindi ba? Hindi yan franchise. Hindi kaso ng franchise yan. Kung merong
tinanggal, illegal, ang ABS-CBN, that is another story. Hindi kasama yun dito sa sinasabing cease and desist order na ang issue laban sa ABS-CBN ay franchise law violation. Hindi labor case. Diba? Yung mga artista na wala nang palabas dyan, may hinanakit. Pagka ginawa mo yun, halimbawa, sa lahat ng bagay ba, pwede mong gawin yun. Halimbawa, ang kaso, pag nanakaw, tapos, yung pinagbibintangan mong magnanakaw, sasabihin mo, may kabit. Ang anak ganito. Ang asawa ganito. Ay, hindi issue yun. Ba't ka pupunta ron? Diba? Yun ang mga hindi alam ng tabogo. Hindi ganun ang issue. Pupunta ka, marami anyang kasalanan yan. Ba't di kayo nagreklamo? Diba? Oh, meron pang mga sexual harassment dyan Asan yung complainant? Nagsasabi, kung ang magsasabi, may hinanakit sa ABS-CBN dahil natanggal siya ron, wala kang credibility. Sayang.